So ayan, ito po yung part 2 ng kwento ni Alien. Sa likod ng lahat, may multo ng pag-ibig part 2. Dear Miss J, hindi ko alam kung ilang araw na akong hindi nakakatulog ng maayos. Minsan parang gising ako pero nananaginip. Minsan parang tulog pero may kausap. Lira. Hindi ko alam kung anino lang ba siya ng alaala o multo na talaga. Pero gabi-gabi may presensya. Hindi ko siya nakikita ng buo pero nararamdaman ko. May bigat sa hangin, may lamig sa balat at may bulong sa tenga. At ang pinakamatindi ay may mga larawan sa kamera ko na hindi ko naman kinukunan. Isang gabi sinubukan kong i-reset ang memory card ko. Baka glitch lang yon, sabi ko, pero habang naglilipat ako ng files ay may isang folder na hindi ko naman ginawa. May pangalan ito na Lira Unknown. So binuksan ko ito. May mga larawan ng isang babae sa dilim. Nakaupo sa sahig, nakatalikod at may hawak na papel. Sa bawat frame, unti-unting lumalapit ang kamera sa kanya. Hanggang sa huling larawan at nakaharap na siya at ang mukha niya si Lira. Pero hindi siya nakangiti, hindi siya masaya, parang galit at parang may gustong sabihin. Naalala ko yung sinabi niya noon na may babaeng hindi natapos ang sulat niya. Binalikan ko ang lumang bahay ulit sa San Ildefonso. Hindi na ako photographer nung gabing yon. Isa na akong naghahanap ng sagot. Sa ilalim ng lumang drawer, may isang papel. Lumang-luma na siya, gusot at may nakasulat. Pero kalahati lang naman. Sabi sa sulat, mahal ko siya, pero hindi niya alam kung sino talaga ako. Hindi niya alam ang bigat ng dala ko. Kung mawala man ako, sana maramdaman pa niya. Yun ang nakalagay sa sulat. Walang pirma, walang petsa kung kailan sinulat, pero ang sulat ay parang boses ni Lira na maririnig mo sa tenga mo habang binabasa. So Miss J, may mga bagay na hindi ko alam noon, pero ngayon, unti-unti na silang lumalabas. Si Lira pala. Hindi lang basta artist, pero siya yung babae na may trauma. May dating nobyo na iniwan siya sa gitna ng breakdown. May panahong nawala siya sa sarili at ang lumang bahay, doon siya tumira habang nagpapagaling. Doon siya nagsulat at doon siya naghintay. At ako, dumating ako sa uling bahagi ng kwento niya. Hindi ko alam ang simula pero ako ang naging saksi sa dulo. Isang gabi habang nasa studio ako, may biglang bumukas na ilaw. Wala akong kasama pero sa salamin may nakasulat. Hindi ako galit, natatakot lang ako. Hindi ko alam kung paano niya ginawa yon, pero alam kong siya yon, si Lira. Hindi siya nagpaparamdam para takutin ako. Nagpaparamdam siya kasi may kulang. May hindi siya nasabi at may hindi natapos. Kaya bumalik ako sa lumang bahay. Dala ko ang kamera, dala ko ang sulat at dala ko ang damdamin. Miss J, hindi ko alam kung multo ba talaga si Lira o memory lang. Pero nung gabing yon, habang kinukunan ko ng video ang lumang bahay, may boses akong narinig sa likod ng lente. Salamat. At sa huling frame ng video, may nakuhanan ako. May mukha, malinaw, mapayapa, nakangiti at si Lira yon. Hindi na siya galit at hindi na rin siya takot. Parang handa na siyang umalis. Hindi ko nasabi sa kanya noon pero sasabihin ko na ngayon. Lira, kung naririnig mo pa rin ako, mahal kita. Hindi ko man naintindihan ang lahat pero tinanggap kita. At kahit multo ka na lang sa alaala, hindi ka mawawala sa puso ko. Miss J,
Salamat sa espasyo. Hindi ko alam kung may makakabasa nito or kung may makakarinig. Pero kung meron man, sana maalala nila na minsan ang pagmamahal hindi natatapos sa kamatayan. Minsan nagpaparamdam pa rin sila. Minsan kailangan lang nating makinig. Nagmamahal, Alien. So, ayun. Thank you po sa inyong lahat. Ito po yung plus part na kwento ni Ilian at ni Lyra. So, kung meron po kayong mga kwento na nais ibahagi sa aking YouTube channel, maaari lang po kayong mag-message sa aking FB page o sa aking email na naka-flash po sa ating screen ngayon. So, maraming salamat po and good night.